Sa bakbakang Naoya Inoue versus Sam Goodman ay inaasahan ng mga boxing fans na isa na namang pagkain para sa The Monster ang laban na iyon. Kumpiyansa ang kampo ng Hapon na si Naoya Inoue at ang kanyang promoter na si Bob Arum na ilalampaso lamang nila ang pambato ng Australian na si Sam Goodman. Dahil pinaplano na nilang makipagnegosasyon para sa susunod nilang laban sa pagpasok ng 2025 sa pambato ng Uzbekistan at former Unified World Champion na si Murodjud Akhmadaliev na balak nilang ganapin sa buwan ng Abril taong 2025. Ngunit ang maganda rito dahil pag matapos na ang mga pagdepensa ni Naoya Inoue sa mga boksingerong nabanggit, ay wala pang balak itong pambato ng Japan na umakyat sa mas mataas na timbang na featherweight division at mananatili pa di umano ito sa timbang na 122 pounds sa ilang mga taon. Bagay naman na pabor sa ating pambatong si Jonriel Casimero dahil magkakaroon ito ng panahon para mailagay ang kanyang mga pangalan sa mga ranking sa mga sanctioning bodies at maitapat sa pambato ng Japan na si Naoya Inoue. Pero kung hindi naman matuloy ito at tuluyan ng umakyat sa mas mataas sa timbang na featherweight division ang pambato ng Japan na si Naoya Inoue, ay meron din tayo mga pambatong Pinoy na nakaabang sa The Monster na si Naoya Inoue sa featherweight division na maaaring ipangtapat sa kanya. Nariyan pa naman si Mark Magsayo na nasa timbang na 130 pounds super featherweight division. Maaari itong bumaba at kumuha ng titulo para harapin ang The Monster ng Japan dahil panigurado pag akyat nitong The Monster ay puro kampiyon ang haharapin nito dahil ito ang nakatala sa kanilang mga plano na maging isang undisputed uli sa ikatlong dibisyon. Pero pwede ring antayin ni Mark Magsayo itong si Naoya Inoue sa super featherweight division at maging kampiyon muna. O pwede rin itong isang ating pambatong si Virgil Vitor na kapwa na sa super featherweight division pareho ng ating kababayang si Mark Magsayo. Si Virgil Vitor ay may kasalukuyang hawak na WBO Oriental sa super featherweight division. At kung gusto niya talagang makalaban itong halimaw ng Japan, ay pwede itong bumaba sa 126 featherweight division at lumaban sa mga naka-rankings sa mga sanctioning body sa featherweight division. Ang sa ganoon sa pag-akyat ng The Monster ng Japan na si Naoya Inoue, ay meron tayong Pinoy na pwedeng ipangtapat sa kanya. Hindi rin naman basa-basa itong ating pambato dahil meron itong angking bilis, ring IQ at nakakapagpatulog ito ng mga kalaban. Meron itong 68.18 knockout ratio sa kanyang talaan at meron din itong 22 wins, 15 knockouts at may 3 talo lamang. Nito lamang sa kanyang naging huling laban ay nagpakitang gilas itong ating pambato. Nang kaharapin nito ang pambato ng South Korea na si Taeseong Kim na may kartada ang 11 wins, 8 KO at may 1 talo lamang. Pero bago tayo magpatuloy mga bro, meron lamang akong nais ibahagi sa inyo. Alam nyo ba mga bro, ang katumbas noon ng 2 box ng pizza ay umabot sa mahigit $100,000 na siyang pinakamataas sa kasaysayan ng Bitcoin at dahil yan sa investment trading. Kaya naman narito ang Pocket Broker. Ngayon ituturo ko sa inyo ang 3 paraan kung paano kumita ng $100 o may katumbas na 5,000 pesos. Ang una nyo munang gagawin, syempre pindot nyo muna yung link na naka-pin comment at sa description para ma-direct ka sa mismong website ni Pocket Broker. At syempre wag mong kalimutan ilagay ang ating promo code na MARV100 para magkaroon ka ng bonus sa unang register mo pa lamang. At pagkatapos nyan, mapupunta ka na sa Pocket Broker dashboard. So kung mapapansin nyo dito, pababa o downtrend ngayon, subukan natin sumakay. Makikita nyo, ayan, pipindutin lang natin yung red. Yun, nakita nyo, easy 100 kagad mga brother. So ngayon, diretso tayo sa proseso kung paano nga ba ang withdrawal. Napakadali lang naman yan mga bro dahil pwede kang mag-withdraw gamit ang iyong bank account, e-wallet, GCash o kahit cryptocurrency. At makukuha nyo ng buo ang inyong profit kasama na ang inyong bonus matapos mong i-register gamit ang ating promo code na MARV100. At patungkol naman sa iyong mga concern sa kanilang platform ay meron silang 24/7 chat support. Maaari mong ma-access ang iyong mga pondo ng mas mabilis at madali na may malaking karagdagan. Sa 0% commission sa withdrawals, 24/7 support at higit sa 130 assets na nag-aalok ng hanggang 92% na kita kasama ng currency pairs, indices, stocks at cryptocurrencies na available ng 24/7. Ang Pocket Broker ang platform na kailangan mo para magsimula ng kumita ngayon. Kaya mga bro, huwag mo na sayangin ang iyong oras, tiyak na tignan ng Pocket Broker. Mag-register gamit ang aking link sa description at huwag mong kalimutan gamitin ang aking promo code para sa iyong bonus.
Isang matibay na Koreano dahil ilan na rin ang Pilipinong nabiktima nito. Kaya naman sa kanilang naging laban ay napakaganda ng kanilang pinakitang laban. Dahil sa bukod ng pride ng kanilang bansa ang kanilang daladala sa bakbakang ito, ay merong nakatayang bakanting titulong WBO Oriental title sa Super Featherweight Division. So umpisa pa lamang ng kanilang bakbakan ay mapapansin na natin ang init ng kanilang sagupaan. Habang ang dayong Koreano ay tila hindi pa dadaig sa ating kababayan. Buo naman ang kumpiyansa ng ating pambato na kayang-kaya niyang talunin itong pambato ng South Korea. Tila nabigla ang Koreano sa maagang pagpapakawala ng ating kababayan ng isang napakalakas na suntok na siyang naging dahilan ng kanyang maagang pagbagsak sa labang ito. Nabilangan dito ang Koreano ngunit nakapagpatuloy pa naman ito. Sa pagkakataong ito ay nakabawi ang Koreano at nabilangan din ang ating pambato. End of round number. Maswerteng na save by the bell ang ating pambato at nakapagpatuloy sa susunod na rounds. At dito naman sa sumunod na rounds ay hindi na hinayaan ng ating kababayan na kontrole ng kalaban ng labang ito. Naging maingat na ito sa kanyang mga galaw at lalong mas tumulis ang kanyang mga suntok. End of round number 3.
end of round number 6. Napakatindi ng mga palitan ng suntok ang ipinamalas ng parehong boksingero sa nakalipas na rounds. Ngunit sa pagpasok ng rounds na ito ay tila mas matindi pa ang magaganap. Isang malutong na kanan ang naipatama ng ating pambato na siyang naging dahilan ng pagtumba ng Koreano. Dahil dyan hindi na muli itong nakabangon pa at dito ay tinigil na ang laban. Matagumpay na nakuha ng ating kababayan ang WBO Oriental sa Super Featherweight Division. Sa ngayon ay dalawa lamang ang may hawak ng titulo sa timbang na 130 pounds o Super Featherweight Division. Yan ay sina Hector Luis Garcia na may hawak ng WBA at si Shavkat Rakhimov sa IBF belt. Bakante naman ang WBC at WBO sa naturang dibisyon. Bagamat walang napasamang mga Pinoy sa rankings sa kahit saang sanctioning body sa timbang na aking nabanggit, ay meron din naman tayo mga pambatong Pinoy sa naturang dibisyon at tila may tsansa mapasama sa listahan ng mga ito kung mabibigyan lamang ng pagkakataong makasilat sa mga boksingerong nasa talaan patungo sa pandaigdigang titulo. Ganun pa man, ang mga boksingerong naroon ay hindi rin naman basta-basta para masabi nating kakayanin ito ng ating mga pambato. Dahil naroon din sina Oscar Valdez na nasa number 3 ng WBC at ikalawang pwesto sa WBO. Si Leo Santa Cruz na nasa pang-anim na pwesto ng WBC, pangatlo sa WBA at ikasampu sa WBO at marami pang iba. Ngunit alam naman natin na kung anong kayang gawin ng ating mga manlalaban. Bilang isang Pilipino ay madalas na ina-underestimate tayo ng mga banyaga lalo na sa ibang bayan. Ngunit madalas ay nakakasilat tayo ng mga boksingerong sinasabing magagaling sa naturang larangan. Maihaling tulad ko dito ang ating boksingerong si John Virgilio Vitor. Wala man sa listahan sa rankings ng mga titulo, ay meron naman itong kakaibang lakas at talento na hindi pa napapansin ng karamihan. Ito ay may mataas na knockout ratio na 59.9% sa kanyang talaan at may magandang ring record na 20 panalo at 13 doon ay kanyang pinatulog at may 2 talo pa lamang sa kanyang karkada. Base sa kanyang talaan ay may tsansa din ito na makalaban sa pandaigdigang kampyonato. Ngunit kailangan niya munang makalaban sa mga boksingerong nasa rankings sa kanilang dibisyong nasasakupan na hindi rin naman malabong mangyari dahil sa angking kakayahan nito bilang boksingero. Isang halimbawa ng makaharap nito ang isang Koreanong si Dong Kwan Lee. Ito lamang Disyembre 2022. Dito ay nagpamalas ng kakaibang lakas ang ating pambato. Tila nabigla ang Koreano sa lakas ng ating pambato na hindi niya inaasahan. Halina't ating balikan ang kanilang naging salpukan para sa bakanteng WBO Oriental Super Featherweight title. Ngunit bago natin simulan yan, ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa umpisa ng rounds ay kapwa matutulis na job ang kanilang pinapakawalan na siyang pangkaraniwang nating nakikita sa mga boxing match. Isang pasensyosong Pinoy ang bungad ng ating pambato para sa kanyang kalaban na Koreano. Isang masusing pakiramdaman ng parehong boksingero na kapwa tinatansya ang kanilang mga lakas. Isang matalinong estratehiya para sa isang magandang pagkakataon na mabitawan ng magandang suntok. Sa pagiging kalmado ng ating kababayan, ay
ay hindi kumakagat ang Koreano na tila nararamdaman nito na mayroon pasabog ang ating kababayan na kapag siya ay naging reckless ay mabibiktima siya ng isang magandang suntok. It will really take a, oh wow, good overhand by Virgel Vitor, but Doan Lee took it standing up And of round number 1. against Dong Hwan Lee of Korea. Sa rounds na ito ay bahagyang nakakapagpatama na ang Koreanong si Dong Hwan Lee. Ngunit agara naman na gumagante ang ating pambato. Yung Vitor para respetuhin siya. Because we all know John Virgel Vitor, it takes a huge amount of power to discourage Virgel Vitor. Hindi naman partner si Dong Hwan Lee, very fluid din siya, no? You are right. Oo. Madulas. Mahirap din tamaan. And he has a lot of different kind of combination punches na binibigay din niya. Wow. That was a quick short by Dong Hwan Lee. Answered by a fast straight by Virgel Vitor. Partner with equal skills. How do you outpoint or how do you outsmart Virgel Vitor and si Dong Hwan Lee? I think sabi ko nga sa'yo, ang integral part ng laban na ito is kailangan makuha ni Dong Hwan Lee. Respeto ni... Sa pagkakataong ito, gaya ng sinabi ko kanina, kapag naging reckless ang Koreano ay maaari siyang mabiktima ng pamatay na suntok ng ating pambato na siyang nangyari sa kanyang pag-atake. na kaya niya yung suntok ni Diogo. Alright, oh wow! Oh wow! That right hook by Virgel Vitor sent Dong Hwan Lee to the canvas. Counter left partner. Counter left. And Dong Hwan Lee quickly recovered. Moving forward is Virgel Vitor. Oh wow! Another. Okay, that was a slip. That was a slip, partner. But Virgel Vitor remains disciplined, partner. Look at that, no? He's not trying to give Dong Hwan Lee the opportunity. He must not made a mistake. Yes. It will cause something. Baka yung sobrang sugod niya. Counter din siya, partner. You are right. But early on, pinatikim na ni Virgel Vitor ang kanya. Dahil sa kanyang pagbagsak ay tila hindi na nakapag-isip ng maayos ang Koreano. Sa kagustuhan nitong makaganti agad sa ating kababayan ay mas lalo itong nabiktima muli ng isa pang kaliwa. The early comes to one. Oh wow! Beautiful left hand from Virgel Vitor, sending Dong Hwan Lee to the canvas the second time, and he seems to be staggering. End of the bell. Hindi na muling nakabangon pa ang Koreano at naideklarang panalo ang ating pambato sa pamamagitan ng knockout. Naging susi ng ating pambato sa laban na ito ang kanyang pagiging pasensyoso at pag-aantay lang sa isang magandang pagkakataon para makapatama ng isang pamatay na suntok at kanyang napanatili ang titulong WBO Oriental title sa Super Featherweight Division. And still, the WBO Oriental Super Featherweight Champion, John Virgil Valiente Vitor.
Walong dekada nang nakalilipas ng maganapang digmaan ng Pilipinas kontra Hapon. Disyembre 8, 1941 at nagtagal ng 1 taon ang nasabing pananakop ng mga Hapones sa ating bayan. At nagtapos ng Mayo 8, 1942. Bagamat matagumpay ang mga Hapon sa pananakop sa ating bayang Sinilangat na siyang nakaukit sa kasaysayan, hindi naman sumuko ang mga Pilipino at muling nabawi ang lupain na siyang pinaglalaban at naging ugat ng digmaan noong World War II. Tila nanumbalik sa kaisipan ng mga Pinoy at Hapon ang sigalot ng parehong bansa sa pagtakbo at paglipas ng maraming taon. Hindi na pananakop ng bayan kundi pride ng kanilang mga manlalaban sa ibabaw ng lona ang nakataya. Tila sumasalamin sa ating pambato ang kanyang alyas sa nakalipas na digmaan at kung papaanong lumaban ng buong puso ang mga sundalong Pilipino sa pananakop ng Hapon. Taong 2012, Marso 25, ang Pinoy naman ang nagtangkang dayuhin ng Hapon sa kanilang baluarte at iwagayway ang bandila ng mga Pilipino. Ito ay si Warlito Wars Parenas laban sa pambato ng Japan na si Tomoya Kaneshiro. Kahit isang dayo lamang ang ating pambato, ay dito mo makikita ang tunay na suporta ng ating mga kababayan dahil hindi pinalampas ng mga Pinoy na naroroon mismo sa bansang Japan ang nasabing digmaan at sabay-sabay na iwinagayway ang ating watawan. Pagdating naman sa nasabing laban, ay tila isang digmaan na naman ang nasaksihan sa pagitan ng Pilipino at Hapon. Parehas may dugong mandirigma na tila walang gustong sumuko, ngunit sa huli ay kailangan meron isang nakatayo at magkakaroon ng sagot na kung sino ang tunay na malakas. Narito at ating balikan ang bakbakang Warlito Parenas versus Tomoya Kaneshiro. Ngunit bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa pagbubukas pa lamang ng rounds ay kapwa nagbitaw ng matutulis na jobs at mga combination ng parehong boksingero. Bagya naman na nakakapagpatama agad ang ating pambato at ganon din naman ang pambato ng Japan. Pagpasok na ikalawang round ay bahaging nakakalamang ang ating kababayan dahil sa kanyang kasipagang umatake at ang kanyang mga kombinasyon ay talaga namang kumokonekta ng maayos sa nasabing Hapon. Tila nakaramdam ang Hapon sa lakas ng ating kababayan dahil sa mga suntok na tinanggap nito sa nakalipas na rounds. Ngunit sadyang may angking tapang ang nasabing Hapon dahil wala pa rin itong takot na makipagsabayan sa ating pambato. Sa pagpasok ng ika-4 na rounds, ay dito ay naging agresibo ang ating kababayan na para bang isang mabangis na hayop sa kagubatan na nakakita ng pagkain na kanyang pwedeng maging lamang tiyan.
Kung ating mapapansin na para bang paubos na ang hangin ng hapon, ngunit ang ating pambato ay tila buong buo pa ang lakas at nag-aantay lamang ng isang magandang pagkakataon para bitawan ang kanyang buong lakas para tapusin ang nasabing bakbakan. Kapwa may baong napakadelikadong mga kombinasyon ng parehong boksingero. Ngunit magkakatalo na lamang kung sino may pinakamaraming hangin na nakaimbak sa kanilang mga katawan. Sa pagkakataong ito sa kanilang palitan ng suntok, kaya na sinabi ko kanina, ay ang mahabang hangin ang siyang matitirang nakatayo sa ibabaw ng lona. Kaya naman sa kasamaang palad para sa Hapon, siya ang naubusan ng hangin na nagdahilan ng kanyang pagtumba sa ibabaw ng lona. Itinigilan ng referee ang nasabing laban dahil ang Hapon ay tila hindi na kayang lumaban dahil sa kanyang mga tinamong suntok sa ating kababayan. Ang labang ito ay nagmistulang digmaan sa pagitan ng dalawang bansang Pilipinas at Japan
na kapwa ang may pinaglalaban sa kanilang mga bayan. Dahil sa puso ng kanilang pinakita sa labang ito, ay nanaig ang kanilang pagmamahal sa kanilang bayan na hindi basta-basta susuko, makamit lamang ang karapatan ng kanilang pinaglalaban. At sa paglipas ng mga panahon, naging sunod-sunod ng panalo ng ating kababayang si Warlito Parenas sa loob lamang ng 3 taon. At hanggang sa makasabupan nito ang Nooy Bagito pa lamang na si Naoya Inoue. At sa kasamaang palad, si Warlito Parenas ay isa sa mga nakibahagi sa mga tinalo ng The Monster na si Naoya Inoue. ボディーブロー、はい、そのあたり村田さんはどう見てますか？いや非常にスムーズで入るのはやっぱり一発ありますね。一発ある、はい、踏み込んでいってくる、はい、アームの上からですが、うわものすごい力強い、また右入った痛めたはずのその拳、帰ってきたその証、立ち上がりますが効いてるんじゃないですか。もうダメだ、これはどうか、続行可能か、ファイティングポーズを取ります。さあ井上尚弥倒しに行く、2ラウンド、まだ2ラウンド、ワンツー左、左、強い、井上尚弥強い、ダメだ、もう立ち上がることはできません。 Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.